Hello mga ka-bless! Kakapost ko lang nakaraang araw itong client ko sa eyelash video na ginawa ko sa kanya. Kinabukasan, nagpa-schedule siya. Siguro mga 2 weeks bago siya bumalik. Hindi para pamukha sa akin na marami siyang pera. Ay, hindi ganun. Second time around niya nga ngayon, na para bang Popoy and Basha, the second chance. Meron pa siyang old extension na galing sa amin. Hello, 2 weeks pa lang. Syempre meron pa yan. Hindi ko na binidyohan yung pag-eyelash removal ko sa kanya dahil alam ko nagsasawa na kayo. Na para bang may ibang way paano mag-removal. Medyo cute nga yung natitirang lashes niya kasi yung isang eyes niya ay puno pa. Yung isang eyes niya halos wala na. So ang chika niya sa akin, kinukut-kut daw niya. Pasaway na kamay. Minsan after ko mag-removal, hindi ko naiiwasan ng ganitong mangyari. Kakaroon kasi siya ng white cast. Residue galing sa lash glue and sa eyelash remover na ginamit ko. Kapag ganito, huwag ka mag-panic, huwag ka mag-alala dahil basic lang yan. Ang ginagawa ko, kumukuha ko ng cotton buds and binabasa ko siya ng water. And pinapahid ko siya ng dahan-dahan. Yung pahid na sure na hindi nasasaktan si client. After, papatuyuin ko siya habang binabrush. And tignan nyo, wala na. Ganun lang, diba? Kung sakaling meron pa natitira, ganun lang ulit ang gawin ninyo. After niya, maglalagay na ako dito ng small tape sa part ng area ng eye bag si client. Transparent yung ginagamit ko dito na tape kasi madikit talaga siya. Pinsan kasi kapag white tape yung ginagamit ko sa part na yan, hindi siya dumidikit, lalo na kapag si client ay may foundation. Ang sarap-sarap maglagay ng gel patch. Parang kasing sarap siya nung naglalagay. Eme. Masarap kasi siya sa pakiramdam. Meron kasi siyang cooling effect. Kaya sure na marerelax yung client mo rito. Ito nga yung sinasabi ko sa inyong white tape. Ito yung ginagamit ko sa bottom lashes para kitang-kita yung mga natural lashes ni client. Tatry ko na kasi iba't ibang color ng tape and hindi ko makita yung mga natural lashes ni client. So I decide, white tape pala gagamitin ko sa part na yan. At dahil merong mga natirang white cast kanina, gagamit ako dito ng lash primer ng Glow. Magandang gumamit ng lash primer kasi talagang nakakatulong talaga siyang makatanggal ng mga extra oil and extra dirts. Medyo nalulungkot nga ako na sobra-sobra kasi ilang buwan na hindi nagpapadala sa akin ng Glow. Ano ba? May problema ba tayo? May kulang pa ba sa ginagawa ko? Hindi pa ba ako naibibigay? Sabihin nyo lang lahat ng gusto ninyo at gagawin ko. Naichika ko nga kanina sa inyo na kinukut nga daw ni client yung kanyang eyelashes. Ito yung result ng kanyang ginawa. Itong natural lash ni client dito sa side na yan, medyo makapal pa yan. Yung kabila, yung kinukut niya. Magmamapping na ako dito. So, ang request ni client ay ganun pa rin katulad ng last time, which is yung customized na padal eye. At yung mga sizes na ilalagay ko ay 12mm yung pinakamahaba at 9mm yung pinakamaiksi. Ito yung size ko pagdating sa base. Bahala ka na mag-isip kung ano yung sinasabi kong base. Ay hindi ganun. Syempre, i-explain ko. Plus 2 naman ang middle and top natin. So, ano nga ba yung mga sinasabi kong base, middle and top? So, ito na yun. Makinig ka ng mabuti. Isang beses ko lang i-explain to sa inyo. Hindi na para ulitin. So, ito na. Makinig ka. Yung natural lashes natin ay meron siyang 3 layers. Minsan, sa sobrang kapal ng natural lashes ni client, ay umaabot siya ng 4 layers. Yung bottom layer natin, ito yung mga sizes niya. 12, 11, 10, and 9. At yung middle and top, plus 2. So, ibig sabihin, kapag 12mm yung base natin, yung middle ay, sige, plus mo. I-comment mo sa baba yung plus mo kung ano yung sagot mo, hindi para lahat na lang sinabi ko sa inyo. Bagong bukas nga tong lash glue na ginamit ko kasi naubos na yung dati. Hindi siya ganun kabilis maubos kasi bawat patak niyan ay gamit na gamit. Para bang ako, gamit na gamit ako ng asawa ko. Itong base natin, ang gagamitin ko dito na lashes ay yung pre-made. Hindi na muna ako mag-handmade dahil meron pa tong kasunod. At wala namang problema kapag gumamit tayo ng pre-made. Maganda naman talaga ang pre-made kasi sakto lang, bilang na bilang mo yung bawat ilalagay natin sa isang natural lashes. Yun nga lang, medyo pricey siya kasi sa individual. Marami kasi yung stocks ng mga pre-made. Padala yun yung mga nagmamahal sa atin. Kaya ginagamit natin palagi. Hindi para itago lang. Yung iba pinamigay ko sa mga followers natin para hindi ma-expired. Na para bang na-expired talaga. Siyempre kapag may dumating sa atin na blessing, i-share ko yan sa inyo. Ganun ko kung mahal yung mga followers ko. Kayo lang naman ang hindi nagmamahal sa akin. Anyway, lahat ng base ay puro pre-made ang ilalagay natin dito. Uunahan ko na naman kayo at ngayon ko lang nalaman na hindi pala ako nakapag-video kung paano ako maglagay ng middle and top. Explain ko na lang din sa inyo at doon din naman ang papunta. Intindihin nyo na lang din na maigi yung explanation ko sa inyo at siguro naman hindi kayo 80-80. Sinabi ko nga kanina sa inyo na plus 2 pagdating sa middle and top. Ibang lashes ang gagamitin ko dito pagdating sa middle and top. So, ang gagamitin ko dito yung ginagamit kong pang wet lash. Yung natural lashes ng middle and top, hindi lahat doon ay lalagyan ko. Siguro sa 100%, 70% lang ang lalagyan natin. Pero yung base natin, 100%, 1000% nilagyan natin. At yung plus 2 na sinasabi ko sa inyo, kayo na mag-plus. At ganito ang magiging outcome niya. Kung napapansin ninyo, yung isang mata niya ay hindi ganun kakapal. Katulad doon sa isa, kasi nga babaeng ito, kinutkut niya yung isang mata niya. Kaya ayan, hindi nagpantay ang kapal. Sa dami ba naman na pwedeng kalikutin, bakit napili pa niya yung mata niya? Kaya ayan, kahit binigay ko na 1000% ko, kulang pa din. So yun lang muna mga ka-bless. Thank you for watching. Bye!